morning! Morning! Ang ating, sisimulan natin ngayon yung series. So, congratulations dahil simula ng series ngayon, nandito tayo lahat. Tapos, pilitin natin na huwag umabsent dun sa mga series kasi buong James yung pag-uusapan. Si James. Pag-uusapan natin yung Book of James. At huwag nating sayangin na malampasan natin kasi kung ano pa yung habang nagbabasa kayo, mas madadagdagan yung input ng kaalaman nyo habang tayo ay nagdi-discuss tungkol sa Book of James. Nung nakaraan, Philippians. Tama? Philippians per chapter. So, ginawa naman ngayon ng mga kapastoran hindi per chapter. Kasi parang lima chapter yata ito si James. Pero, minabuti natin na per heading ang ginawa. So, I'm assigned dito sa, ang ating word ngayon is found in James 1, 1 to 18. Ayan, hanggang 18 itong pag-uusapan natin. Ayan. So, iisa-isahin natin hanggang matapos natin yung Book of James. So, tayo muna ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, Panginoon, sa inyong patience sa amin. Salamat, Lord, sa umaga ito dahil nandito muli kami upang mag-aral. So, I pray, Panginoon, na I pray na first, anoint my lips and my mind, Panginoon, guard my heart, na ikaw lang ang mapakitaas sa aming kalagitnaan as we discuss, Panginoon, yung Book of James. And Lord, I pray na lahat ng focus at lahat ng distractions, Panginoon, na itinanim ng kaaway, Panginoon, at ilagay ng kaaway, Panginoon, sa puso ng bawat isa rito, Panginoon, upang hindi makapakinig at hindi makapag-concentrate, Panginoon, sa iyong salita. Lord, I pray in the name of Jesus, by His blood, Panginoon, alisin, Panginoon, itong lahat ng distractions. Ikaw lang, Panginoon, yung bigyan namin ng focus by listening to you, Panginoon. This is a form of worship, Panginoon, a form of praise, Panginoon, sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa araw na to, sa saglit na to, sa moment na to, Panginoon, that you are here with us sa awitan, sa pagpuri namin, Panginoon. Kasama ka na namin, and higit sa lahat, Panginoon, we pray na samahan mo kami as we declare your word, at ikaw, Banal na Espiritu, aming Diyos, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan sa bawat isa, Panginoon, na hindi kaya ng inyong likod, pero ikaw, Panginoon, yung magpupuno, Panginoon, sa lahat ng kakulungan ko. Itago mo ako muli, Panginoon, sa iyong anino at ikaw lamang, Panginoon, ang mag-shine, Panginoon, dito sa harapan. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka ng aming mga puso. In Jesus' name, Amen. So, sasabihin ko sana dun sa GC natin na basahin nyo na agad yung James. Hindi ko nagawa. So, susundan nyo na lang ako muna dun sa Book of James. Pero, ang assignment nating lahat ay basahin po natin, bukod dun sa everyday na pinapadala ko, basahin po natin yung Book of James para hindi mahirap kapag ka nag-discuss na yung pastor na naka-assign. So ngayon, wala na tayong time para basahin lahat yun, sundan nyo ako. Okay? Sundan nyo. Hindi na lang natin muna babasahin ng sabay-sabay. Magtatagal pa tayo kasi I learned, obserbahan nyo din. Kapag kami nakasulat dito and babasahin natin ng aloud, ibig sabihin, malakas. Naririnig nila. Magkaiba yung ikaw ang nagbabasa ng malakas. Na naririnig mo rin yung sarili mo at saka yung iba. Hindi 100% yung pag-intindi natin. Parang nagko-concentrate tayo sa pronunciation and kung ano yung next na word na babasahin. So, para sa akin, hindi effective na basahin natin, let's say,
verse 1 to 18. Mas mabuti pa, ganito ang gawin natin. Mas magiging effective. So, alam niyo naman, Book of James, yung ating pag-uusapan, ito, Book of James, chapter 1, and verse 1. Sa ganyan, tahimik tayo magbabasa, naririnig niyo yung discussion, mas madali natin maintindihan kaysa basahin natin lahat. So, let's start. This letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. I am writing to the 12 tribes, Jewish believers, scattered abroad, greetings. So, ang introduction ng James. Merong James na apostol, yung kapatid ni John na apostol. So, magkapatid silang apostol ng Panginoon, kasama sa 12. Pero hindi ito yung James na to. Ang James na to ay si James na brother ni Jesus Christ. Half-brother. Okay, half-brother. Kung mapapansin nyo, ito ay wala sa... Nasa gospel sila, pero wala silang participation. Hindi ka ba magtataka kung ngayon naganap yung mga pangyayari no? Kadalasan sa panahon natin ngayon, yung kapatid, pinsan, lahat ng kamag-anak ng isang leader kasama sa organization niya. Pero sa Panginoon, wala siyang kapatid. Wala siyang kasama sa organizational chart niya. Yung sa apostol, yung sa mga leaders. Wala. At itong James ay isinulat mga 50 years. 50 or not 50 years. 50 AD. Sabi ng mga scholars. 50 AD, after death. So, ang history natin, sa ayaw at sa gusto ng buong mundo, ay nahati sa dalawa. Before death, BC, before Christ, maski sabihin pa nilang BCE na ngayon yan. Okay? BCE, tsaka after death. So, yung mga atheists, pinalitan ng BCE, yung BC, kasi ayaw nilang i-recognize ang Panginoon. Pero after death, hindi, baguhin man nila yan, ganun pa rin ang katotohanan. Nahahati ang history ng buong mundo sa iisang linya, sa kamatayan ng Panginoon. Pagkabuhay, kamatayan, at yuling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Yun ang demarcation line ng history ng buong mundo. Irregardless, naniniwala, anong relihiyon, sa Panginoong Hesus. Naniniwala man sila o hindi. Lahat tayo, lahat ng sa buong mundo umiikot sa history mula sa kapanganakan, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. AD, after death. So, 50 AD, ang Panginoon, ang sabi dito sa mga nabasa ko, ay during the time na isinulat ito, 50 AD, ibig sabihin kung 33 years old ang Panginoon. Siya ang panganay, di ba? Amen? Siya ang panganay ni Mary. Ibig sabihin, mas bata si James. So, sino-sino yung mga kapatid ni James? Nahanap ko yan. Wait lang. Ito muna tayo dito sa Brothers of Jesus. Para malaman natin kung sino-sino yung mga kapatid ng Panginoon. Wala. Yun. Nilakyan ko pala. Mark 6:3. Oh, si Mark naman. Kanina si James. Ngayon si Mark. Then they scoffed. He said, he's just a carpenter. Sabi ng mga tao sa paligid ni Jesus. The son of Mary. Si Jesus Christ daw. So, recognize nila. Sino kung nagsasalita? Diba? Namamangha sila, and at the same time, they are scoffing. Kumbaga, tinitreat nila ng without dignity. Ginajudge nila ang Panginoon kasi karpintero. Mababang tao. Son of Mary.
Kung karpintero sila, malamang mahirap. Diba? Mahirap lang. And, brother of, kapatid ni, kasi, ito nire-refute ito ng mga Katoliko. Ang sabi nila, yung brother daw dito means maaaring brother in sa paniniwala, kaya brother, or brother dahil galing sa isang lahi. David. So, yung mga pinsan mo, nire-refer to din daw as brother. Sabi ko, dinipersan nyo masyado. Kasi, yung construction ng sentence, ang sabi, dito karpintero to, anak ni Mary, at ang kanyang mga kapatid. Sa Tagalog. He's just a carpenter, the son of Mary, and the brother of, diba? So, imposible sabihin na yung word na brother means ay pinsan lang or kasama lang sa organisasyon. Katulad ng mga brother. Brother ang tawag, diba? Hindi yun, mali yun. Obviously, mali. Kasi, nire-refer na kagad yung mga kapatid, tsaka yung nanay. Diba? Ito yung nanay niya, ito yung mga kapatid niya. Okay? So, kapag mayroon kayong nakausap, may kapatid, tanongin nyo, may kapatid ba ang Panginoon? Virgin ba si Virgin Mary from the start to finish? Hindi, kasi meron siyang mga kapatid. Nagkaanak siya, di ba? She didn't remain a virgin. Virgin siya nung ipinagbuntis at ipinanganak niya ang Panginoong Jesus. Pero after that, namuhay na siya na regular na housewife ni Joseph. So, anong mga pangalan? Number 1, kapag sinulat sa Bible, nauna, from panganay to bunso. Okay? From panganay to bunso. So, number 1, si James. Panganay, pagkatapos ng Panginoong Jesus. Si James, may kapatid siyang Joseph din yung pangalan. So, si Joseph Jr., si Judas, hindi ito yung Judas na nagpakamatay. Kapatid ni... Kasi walang apostol na siyang kapatid. Okay? And, Simon. So, bunso si Simon sa lalaki. And his sisters live right among us. Unfortunately, sa Bible, hindi sinusulat yung significance minsan ng kababaihan. Pag very significant ka, like si Ruth, di ba? Sinusulat ng Panginoon. Kasi sa panahon na yun. Okay? Huwag sasama loob niyo. Sisters lang. Sisters, ha? Tingnan nyo, sisters. Ibig sabihin, minimum of 2. Minimum of 2. Sisters. Bukod sa brothers niya, sisters. So, mali yung maraming katuruan sa mundo ito na virgin si Virgin Mary hanggang ngayon. Hindi na, kasi may kapatid siya. Ito ang masaklap. Okay? Ito ang masaklap. Asa na yan? Ito. John 7:3-5. Ang sabi, for even his brothers didn't believe him. During the ministry of God, of Jesus Christ, hindi naniniwala yung kanyang mga kapatid sa kanya. Actually, minamak pa nga siya nung minsan na magpupunta dapat siya sa Judea. Ang sabi niya, ng kapatid niya, most likely si James to. Oh, punta ka doon. May fiesta sa Judea. Anong ginagawa mo dito? Dapat nandutong ka. Kasama ng mga disipulo mo, tsaka apostles mo. Kung gusto mong maging sikat, dapat nandutong ka ngayon. Sa festival. Diba? Doon ka dapat. Ang sagot ng Panginoon, it's not yet my time. Pero pumunta rin siya. So makikita natin dito na hindi naniniwala. Hindi pa naniniwala yung kanyang mga kapatid. And then, sa panahon na to, 50 years after, bakit sa palagay nyo nga pala, balik tayo kay Brothers of Jesus. Bakit ngayon after ng 50 years na isulat ni James, ganun during that time hindi pa siya naniniwala? Sabi sa, makikita natin yung account doon sa Acts. They all met together constantly, united in prayer, along with dito na makikita yung last appearance ni Virgin Mary sa Bible. Ito yung last appearance. Along with Mary, mother of Jesus. Several other women, yung other Marys,
Magdalene, and si Martha, and the brothers of Jesus. So makikita na natin dito, and the brother of Jesus, kasama ng mga mananampalataya. Kasama na ng mananampalataya nung panahon na ng Acts. Ibig sabihin, nag-resurrect na ang Panginoon. Nagpakita na sa Kanya for 40 days according to nagpakita na, nagbigay na ng himala, nagbigay na ng mga anunsyo niya, this is my last say, bago ko aalis, I will leave you, kasama yung mga kapatid niya. So, maniniwala ka na, biruin mo, kasama mo, kapatid mo, kiniklaim na niya siya ay anak ng Diyos. Hindi sila naniniwala, kasi kasama namin lumaki, kasama namin karpintero, diba? Inuutusan ng tatay namin, paitin mo yan, lagariin mo yan, samkas magiging anak ng Diyos. Hindi sila naniniwala. Pero, pagkatapos ipako, tapos nagpakita ang Panginoon, siyempre magpapakita ka rin sa kapatid mo, tsaka sa sisters mo, tsaka sa mother. Kasama sila. So, eto yung nakakaw. Hindi lang sinabi sa Bible, pero for sure, yun ang nangyari. Naniniwala naman sila. Ay, Diyos na ito. Anak na ng Diyos to. Si Yesu Cristo. Naintindihan na nila, nabuksan na nila. This is how things nangyayari na open yung spiritual eyes natin. Ginagrant ng Panginoong Jesus. Ginagrant ng Diyos. Katulad nung kay Elisha. Sinig naman kayo. Kanina si James, si Mark, si Elisha. Yung mga pangalan nasa Bible. Ang sabi niya, Lord, open his eyes. At nakita nung alalay ni Elisha na rekwa anghel, mas marami pa dun sa susugod sa kanila. Inuugkob sila eh. Takot na takot yung alalay ni Elisha. Sabi niya, Lord, Panginoon, kasi Panginoon din yung tawag dun sa yung propeta. Kaya ang ginawa ni Elisha, open his eyes. So, anong nangyari? Inopen ng Panginoong Jesus yung eyes ng kanyang mga kapatid. And they could understand now. Hindi lang sila nag-compromise, naintindihan na nila na maski kapatid namin sila. Anak siya na, kumbaga pinagbuntis siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi namin siya fully kapatid, anak siya ng Diyos. And siguro naalala nila, kaya pala ang bait nito. Ang bait sa nanay namin, hindi sumasagot sa tatay namin. Sunod lang ang sunod. Diba? Makikita nila bigla yung difference. Sa atin, ganun din. Yung mga biglang makakakilala sa pagiging Kristiyano natin. Ang laging salita, ay kaya pala. Kasi born again siya. Ay kaya pala kasi Kristiyano siya. Kaya pala hindi nag-beer house. Kaya pala ganun ang stance niya sa office. Diba? Hindi siya chismoso. May chismoso bang, tsaka chismosa bang Christian? Parang meron, no? Parang meron. Iwasan mo sila. So 50 years, after 50 years, after magpakita ng Panginoon, ibang-iba na yung katauhan ni James. Diba? So, introduction pala yan for James. Na ito yung writer nitong para makita din natin yung backdraft kung bakit isimula. Okay. 2. Marami pa tayo hanggang 18 to eh. Pero, ako paliliitin. Hindi, sige. Ang sabi dito sa 2, Dear brothers and sisters, kasi nga, yung mga Christian yung kausap niya, di ba? Kasi nga yung mga Christians. Gamitan natin ng blue. Ito. Kasi mga brothers and sisters, pertaining to, parang tayo ngayon, di ba? Mga mananampalataya, believers. Sabihin na natin para to sa mga Hudyo, pero dahil believers, we can find mga katotohanan dito na pwede natin i-apply sa buhay natin at may matututunan tayo
na mali yung mga paraan ng pag-interpret natin, kaya mali din yung pag-apply natin sa buhay natin. Okay? So, dahil pinipersecute sila during that time. Kasi, nung malaman, Christian kayo, di ba, sinabihan pa sila. One time, stop preaching about His name, just Jesus. Di ba? Sabi dun sa mga apostles. Ang sagot nila, we would better, follow God than men. Tutuloy pa rin nila. Di ba? Si Paul, si Peter, si Stephen, binato. Wala tayong Stephen, sayang. Nasa kabila, ang propyano. Anak ni Evo. Si Stephen, binato hanggang mamatay. Nag-preach siya sa harap ng Sanhedrin. So persecuted na yung mga Christians, yung mananampalataya ng Panginoon. Persecuted. Ibig sabihin, paano yung persecution during that time? Dahil sa kultura ng Hudyo, sinasabi dun sa Pentateuch na ang hindi mag-worship sa Diyos, at iba ang wino-worship, dapat patayin. Iko-condemn nila, hindi na dapat member ng Israel. Okay? So, paano ngayon yun? Kung iba na yung wino-worship nyo, ang tingin nila, you are introducing another God in the form of Jesus Christ. Hindi nila maintindihan na anak ng Diyos si Jesus Christ. Tsaka hindi nila naintindihan yung Trinity. Hindi nila naintindihan. So, ang gagawin nila, i-alienate nila yung lahat ng mga nananampalataya. Inire-reinforce lang ni Smith. Na-excite siya sa mga sinasabi natin. So, ang pinag-uusapan natin dito ay yung troubles. Yung troubles na hindi ka makakapag-business, tatanggalin ka sa trabaho. Ganun ang nila. Nagkataon lang, mabuti, na under sa Roman rule yung Israel during that time. Or else, lahat ng nanampalataya sa Panginoon, babatilin hanggang mamatay. Yun ang rules nun. So, ang gagawin, pinipersecute sila ng kaparian. Persecute. Kaya nga, inutusan nila si Saul, di ba? Si Paul. Tutugisin lahat. Kinakatok, ikukulong, papatayin. Iniisa-isa. Yun yung persecution. Sa panahon natin, ano yung mga troubles? Ano yung mga troubles natin? Marami, di ba? Mabuti sa panahon natin, tanggap ang pagiging Kristiyano. Hindi tayo pinipersecute. There is persecution. Iba pa rin yung tingin sa atin. Sa office, di ba? Sa pagnalaman. Tagal yung magkaibigan, biglang, ano na dito? Merong distinction. Meron ding expectations. Ano ka pala? Bakit? Bakit ka ganyan? Bakit ka ganun? Bakit ka pa rin chismosa? Bakit ikaw ang source ng away sa office at sa school? So, imbis na makita ka. Mapupulaan tayo because of our pagiging born again. Pero, kadalasan doon sa mga imperfections natin, kasi hindi tayo sumusunod pa, hindi pa natin kaya sumunod. Meron tayong mga troubles. Troubles financially, troubles emotionally, no? Financially, puno ng utang, di ba? Walang trabaho. Emotionally, gusto mag-asawa, gusto mag-boyfriend. Emotionally, hindi maganda yung condition ng family. Di ba? Financially, nasabi ko na kanina. Physically, we are troubled. Nagkakaroon tayo ng sakit. Yung mataas na cholesterol ay kasakitan yan. Di ba? Kaya nagpa-check ako. So, ang sabi dito, when troubles of any kind, so, nagsasabi na agad si James. Kausap yung 12 tribes na nakakalat sa buong mundo. Nakakalat kasi yung iba nakatira sa Rome, iba yung letters, pero sa Ephesians, sa Greeks, di ba? Sa Philippians, so nakakalat na yung mga Kristiyano, mananampalataya. So, ang sabi dito, troubles of any kind come your way. When? Ang ibig sabihin when, parang if din yan.
Pero ang kaibahan ng when, sure na dadating. Yung if, kung. Yung when, kapag. Ibig sabihin ng sinabing kapag dumating, sure na dadating, hindi mo lang alam kung kailan. Okay? Kapag binasa natin sa Bible, pagka if, pwedeng no, pwedeng yes, pwedeng dadating, pwedeng hindi. Pero kapag sinabing when, sure yun. Ang hindi mo lang alam kung kailan dadating. Ibig sabihin sa panahon natin din, dadating ang troubles. Maghanda ka. Kaya isinusulat itong letters na to. Ito yung maaaring isa sa mga first letters na dinidistribute sa mga churches nung panahon na yon. Kasi parang nauna pa siya kay Paul sa paggawa ng mga letters. Ang sabi, of any kind, maski anong paraan ng troubles ang dumating sa'yo, sa atin, consider an opportunity for great joy. Asang kagalakan daw na tayo ay magkaroon ng troubles. Tingnan nyo na naman, gusto kong pansinin natin, troubles ay plural na naman. S. Troubles. Marami. Marami. So, for you know, ang sabi, for you know when your faith, faith pala yung pinag-uusapan dito, is tested, tandaan niyo yung word na test, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Bakit chance? Hindi sinabing your endurance will grow. Bakit sinabi pa? Isa sa mga magaling pumili na nakakamiss ako dito sa ginawa ng Panginoon. Ang writer natin ay kapintero. So, hindi aral to academically. Maaaring nagbabasa, tinuruan magbasa ng nanay niya, ng tatay niya. Diba? Pero mahirap sila. Hindi katulad ito ni Saul, ni Paul, na doon sa mga rabbis, nag-aaral, nakakapag-aral ng Pentateuch. Lawyer. So kapag ka nag-aaral ka, marunong ka din magsulat. Pero tingnan nyo, ang ganda magsulat ni James. Diba? Ang ganda ng pagkakasulat. James. Take note, diba? Chance. Bakit? Chance to grow. Hindi for sure na go-grow. Kasi meron tayong dapat gawin. Mali yung mindset natin na kapag ka ang pinag-uusapan ay tungkol sa pananampalataya, wala kang dapat gawin. Meron tayong gagawin. Hindi tayong sitting pretty, mananalangin, tapos wala na tayong gagawin. Maghihintay ka na lang ng pagpapala. Kapag ka naririnig natin yung word na pagpapala, yung blessing sa Bible, ang connotations kagad sa isip natin, material blessing, at dadating yon, manampalataya ka lang. May nangyari na ba? Ilang taon na tayong mananampalataya. Pinapanalangin natin na maging atin itong lupang ito. Bakit hindi? Kasi hinihintay natin na mayroong isang mayaman na magdudonate sa atin. Mali yung mentality na gano'n. Kaya ang panalangin ko sa bawat isa, lalong-lalo na dito sa mga kabataan, papapalain kayo ng Panginoon. Para kayo, magbabangas-bangas kayo, bibilin niyo itong lupang ko. Para sa church niyo, para sa Panginoon niyo. Huwag, palitan niyo na yung mindset ng mga magulang niyo na mayroong isang milyonaryo na magiging Christian. Kasi naririnig natin ito sa mga patotoo ng mga naunang pastor na narinig natin. Tingnan niyo ako, nagkaroon ako ng bahay. Mayroong mayaman po, galing sa ibang bansa, nakarinig ng salita ng Diyos, binili ako ng bahay, pinagpatayo ako, binili ako ng lupa. Yung church ni ganito, si ganyan-ganyan, nakaano sila, na meron silang mga members, mayaman. Binili para sa amin. Palitan natin lahat yun. Hindi praktikal. Mamili kayo mga kabataan. Lahat ng bata sa akin, pabuha. Mamili kayo ng buhay nyo. Bibigyan kayo, nangihingi lang kayo, kung kayo yung magbibigay. Sobra-sobra yung hawak, yung nasaan nyo, mga bulsa. It's better to give than to receive. Yung nakalagay sa Bible. Tandaan niyo yun. Ngayon palang estudyante kayo. Huwag yung pangarapin na magbibigay sa inyo. Pangarapin nyo na kayo ang magbibigay.
kesa kayo yung bibigyan. Kesa kayo yung kalabit pengit. Pengit. Baguhin yung mindset mga Christian. Napakapalad nyo ang bata nyo pa nagsimula. Mapalad kayo dahil sinasabi ko na to straightforward. Hindi ko kino-quote, hindi ko sinusugarcoat. Unahin nyo yung hirap bago yung sarap. Ganon din sa mga nanay at tatay na hindi pa uli ang lahat para baguhin yung mindset natin. Pag pinag-usapan ng faith, gusto natin, sitting pretty magbibigay lang sa atin. Hindi faith yun. Ang tawag doon sa Tagalog, alam niyo, katamaran. Tinitreat natin na Santa Claus yung ating Panginoon. Diba? Bakit may endurance? Ba't kinakailangan may katatagan ng pagtsatsaga? Bakit? Pagtsatsaga ng paghihintay? Hindi ka dapat naghihintay. Diba? Kailangan natin, kung itetest tayo para sa endurance na paglaki, merong chance yan kung you will work it out with God. Pero kung hindi ka makikipag-work out kay Diyos, sa Diyos na to, limited lang yung magiging, yung pwedeng ipadala sa'yo. Halimbawa, ang nais ng Panginoon ganito. Ang napagkakatiwalaan sa maliit, magkakatiwalaan din sa malaki. Paano kapag titiwalaan ganito? Ano naman? I-rephrase ko. Paano kapag titiwalaan sa 20? Kung sa 10, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Di ba? Sabi ng nanay mo, eto ang 100. Suli mo yung sukli. Di mo sinuli. Susunod, sakto na yung bibigay sa'yo. Tama, mali? Ganun gagawin nanay mo. Magbabalik tayo ng sukli kasi pag hindi ka rin magkakatiwalaan. Diba? So, yung faith natin, lalago, yung endurance natin, titibay. During testing, pero meron tayong dapat gawin. Sasample ko sa inyo. Sample ko yung panalangin natin. Basahin natin yung kasunod. Hindi. Gusto ko kasing basahin natin ito. 5 to 8 ng dire-diretso. If you need wisdom, bakit wisdom? Ang sabi, if you are being tested, your endurance has a chance to grow. Magkakaroon lang ng magandang chance yan kung meron kang gagawin. Tingnan natin ngayon kung ano yung gagawin. Sabi, when your endurance is fully developed, parang kapag ka nag-exercise ka, naging masculine ka na. Lumaki yung mga muscles mo. So, ganun yung isipin natin. You will be perfect and complete, needing nothing. Needing nothing. Ibig sabihin, huwag natin ilagay sa physical blessing. Isipin natin na wala tayong kinakailangan. Ang pinag-usapan na natin dito ay needing nothing para magkaroon tayo ng endurance para lumago yung ating pananampalataya. Magawin kong berde. Ulit. Needing natin para tayo ay mag-grow, para sa endurance, para ginagamit yung ating pananampalataya. Okay? Kailan yan? During testing. Para ma-overcome yung troubles. Hindi ito yung magiging perfect ka, needing natin dahil yumaman ka na. Maling application ng pinag-uusapan. Okay? Hindi pagyaman yung tinutukoy ng Panginoon dito, na ni James, through the Word of God. Ang sabi niya, kailangan nyo ng wisdom. So, if you need wisdom, para saan yung wisdom? Para ikaw ay maging perfect, needing natin, para ikaw ay mag-grow, para ikaw ay tumibay ang iyong endurance, para lumaki ang iyong pananampalataya. Okay? Nasusundan niyo yung yung pagkakasunod-sunod, no? If you need, ito na yung if, kung kailangan nyo,
Kung nga, pero lagi natin kailangan. Okay? Sinasabi lang ng kung kailangan mo pa. Ibig sabihin, ini-anticipate ni James na mayroon ka ng growth. Hindi from zero lagi. Ay, wala pa ako, kailangan ko lahat-lahat. Hindi. Meron ka ng improvement. So, kailangan natin ng wisdom. Kaya ang sabi niya, if you need wisdom, ask a generous God, and He will give it to you. Pag sinabing ask, ito yung sinabi mo kanina, prayer. So, ang ginagawa ng mga unang pastor, kino-correlate ito sa prayer. Kapag tinignan mo din yung yung mga parallel verses patungkol sa prayer, hindi ko kayo masisisi. Hindi mali yun, tama yun. Ang mali para sa akin ay yung application ng prayer. Kasi ang gusto nga natin, ganito, ang sabi, basahin ko muna ng buo ask a generous God for wisdom. Hindi for blessing, di ba? For wisdom, ulit, para tayo ay maging perfect, para tayo ay mag-grow, para ang endurance natin lumakas, para lumaki yung ating pananampalataya. We need wisdom. Ask for wisdom to the generous God and He will give it to you for sure. So, hindi na question to, bibigay ba sa akin? Kapag inas ko yung wisdom, bibigay ba sa akin ng Panginoon? Ang sabi ng verse natin, He will give it to you for sure. Hindi na to when, hindi na to if. Ibibigay na agad dahil generous ang ating God. So, in a way, nagpapakilala dito ang Diyos. Sabi niya, He is a generous God. So, nakikilala natin, mapagpala yung Diyos natin. He is generous. That is God. Human, imperfect, mamaya makikita pa natin yun. And He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So, but, sabi dito, ngunit, kung ikaw ay hihingi, be sure that your faith is in God alone. Huwag sa mundo, huwag sa nanay at tatay mo, dahil mayaman yung nanay at tatay mo, dahil maganda yung trabaho ng nanay at tatay mo, dahil may negosyo ang tatay mo, dahil malaki yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo, walang nakasandal ka sa pader, papatuloy ka lang, dahil maganda yung trabaho mo, yun yung not putting your faith sa mundong ito. Dahil magaling ako, diba? Dahil kaaya-aya yung physical attributes ko, lahat natutuwa sa akin, lahat yun lilipas. Pero ang sabi, to God alone, yung paglagay ng ating pananampalataya. Do not waver. For a person with divided loyalty is unsettled. Ito na yung tao, unsettled, unstable. Ito, ang haba ng person. Kaya sasabihin ko, ito yung tao, ito yung God. Diba? Person with divided loyalty is unsettled. Away, tossed and blown by the wind. Baguhin natin yung ating perspective dito sa mga verses na to. Babaguhin natin. Such people should not expect to receive anything. Wala daw tayo dapat ma-receive. Lagi natin ina-apply ito sa marireceive na physical blessing. So, ilang beses yun ang narinig sa mga pastor. Pagka ang topic is about prayer, ang sasabihin, manampalataya ka. Huwag kang magdadaw para ma-receive mo. Sapagkat ang sabi dito, and they are unstable in everything they do. Bakit na sinabing they do? Kasi dapat natin meron tayong follow-up action. Palitan natin yung mindset natin na kapag tayo ay nananalangin, if I will put my faith in there, concentrate, lalakasan ko yung pananampalataya ko. Hindi talaga, sa totoong buhay, gano'n na nangyayari. Meron kang sakit. Sabi mo, Lord, pagalingin mo ako. Sabi ng Panginoon, yan ang gusto ko. Kalooban ko na bumalik ka. Salamat, Lord. Sabi na naman ng tao. Ang sagot ng Diyos na naman, okay. Dahil nag-a-align yung ating gusto sa prayer mo at sa will ko, eto ngayon yung, kasi nag-ask ka ng wisdom. Wisdom is knowledge and understanding. Para saan? For you, all of us,
for all of us to be able to decide, able tayong mag-decide to act on the problem. Hindi knowledge and understanding, alam ko na yan. Knowledge and understanding, that is a knowledge and understanding na walang wisdom. Wisdom is yung kakayanan natin to act on the problem, to act on the troubles. Kasi yun ang hiningin mo eh. Yung knowledge and understanding para, balik tayo doon, para dito sa trouble. Ito yung sinusolve natin eh. Kasi yun yung mamimit natin habang tayo ay nabubuhay. So dapat tayo manghingi ng wisdom to act on it. Okay? To act on it. So, baguhin natin yung perspective natin na kapag tayo nanalangin, hindi na tayo gagawa. So, tuloy tayo dun sa question, dun sa conversation. This conversation is how we pray. Diba? It's a conversation between you and God. That's prayer. Right? Amen? Amen. Prayer yun. Hindi yung prayer, yung ano lang. Anywhere you can pray. You can communicate with God. That is prayer. Okay? Prayer yun. Eto na ngayon, sabi ng Panginoon, okay, nag-aalay na yung gusto natin. Gusto mong gumaling yung kasakitan mo. Okay, ito yung dapat mong gawin. Ito na yung wisdom na tinuturo ng Panginoon sa'yo. Galing sa doktor, galing sa salita ng Diyos, tigilan mo yung pagkain mo ng maaala. Tigilan mo yung pagkain ng matataba. Start ka ng mag-ehersisyo. Kumain ka ng gulay. Sabi ko, Yung narinig mo pa lang sa Panginoon, through sa bibig ng doktor, kumain ka ng gulay. Sa harap pa lang, bumabalik na kagad yung kumukontra ka na kagad. Diba? Tigilan yung pagkain ng taba, burgers, French fries. Nalungkot ka na. Kain na ng gulay, tapos yung lahat ng gusto kong kainin, hindi ko na rin kainin. Higit sa lahat, pinag-i-exercise ako. Anong sagot ng karamihan sa atin? Dami naman, too much naman, Lord. Pwede bang alisin mo lang yung sakit ko? Yun ang gusto nating lahat na kasagutan galing sa Panginoon. Lord, tanggalin mo yung sakit ko. Pero wala kang gagawin. Dadaanin mo sa gamot. Hindi magiging effective yung gamot. Nang wala itong mga bagay na to. Kinakailangan mong may gawin. Mismo yung pag-inom ng gamot, kailangan mo ng faith, kailangan mo ng action. Kapag hindi ka uminom ng gamot, wala effect din. Diba? Hindi pwedeng sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako. Kasi narinig ko sa mga testimony ng iba. May cancer, pinagaling, yung pilay nakatayo. Yung patay na buhay. Yun ang gusto natin din sa mga buhay natin. Ganon din tayo. Gusto natin Lazarus lang. Di ba narinig natin? Di. Pagkagalingin ng Panginoon yung sakit ko sa puso. Anong ulam niyo? Yung baboy. Kumakain ka nun? Side dish. Bagoong. Gano'ng karaming kanin? 3 cups. 3 cups. May coke ng lamig. Anong height mo? Sabi pa ng Diyos. Iiwan mo yung soda. Nalungkot ang pastor mo. Ang unang nalungkot yung pastor. Tayo miyero pa. Di ba? Ang height mo, 5'3". Ang weight mo, 200. So, hindi naman. 125 na. Nagkaroon kayo pastor na matabi ng dila. Pero katotohanan yun, di ba? Gusto natin manalangin. Lord, baon ako sa utang, financial. Gusto ko ng financial stability. Mayroon akong utang, wala akong pambayad sa gamot ko, wala akong pambayad sa matrikula ng anak ko, wala akong pambayad sa kuryente, wala kang pambayad sa lahat. Puro utang. Ang sagot ng Panginoon, sige tayo, maghanap tayo ng trabaho. Naghahanap ako ng trabaho. Lord, gusto ko sana yung uuwing kamag-anak ko ng galing abroad, bigyan na lang ako eh. Pwede bang yun ang sagot niyo sa akin? Hindi yung wisdom na binibigay ko sa iyo eh. That is not wisdom. That is katamaran.
Hindi mayaman naman yung kapatid ko eh. Yung tiyahin ko mayaman. Pwede bang mahingi na lang ako sa kanya? Ang dami mo nang hiningi doon. Sabi mo mangungutang ka pero hindi ka nagbabayad. Hindi mo papabuhin yung style ng mentality mo. Yung laman ng puso mo, gusto mo lang manghingi. Walang kapalit. Tumatawa si nanay, may pinautang ka ba? Di ba ganun nangyayari sa paligid natin? Gusto natin magically, sosolvin ng Diyos natin yung lahat ng problema natin without moving an inch sa pinagkakaupuan natin. Yun ang gusto natin. That is not wisdom. Hindi yung tinutukoy ng wisdom nito. Ni James. Hindi yan yun. I'm sorry to tell you. Mabibigo kayo. Walang kasagutan. Ang sabi dito, and they are unstable in everything they do. Wala kang dapat i-expect from the Lord kung ayaw mo kumilos. Consistent yan sa sinabi ni Paul. Huwag pakainin ang kamay. Harsh, pero katotohanan. Reason, para mapabuti ka. Diba? Believers who are poor have something to boast about. Bakit merong ipagmamalaki ang mga mahihirap? Nung nakatanggap ng pananampalataya sa Panginoon. Nung sumagot ng wisdom ng Panginoon. Bakit? Honor. For God has honored them. Anong problema ng mga mahihirap? Ang problema ng mahihirap, dignity and class distinction. Wala kang dignidad sa lahat ng society kapag ka ikaw ay walang pera. Kapag ka ikaw ay mahirap. Gusto niyo bang manatiling mahirap lang? Walang taong may normal na pag-iisip na gustong manatiling mahirap. Tinatalo ka ng iyong ayaw pagkilos. Ayaw mong kumilos eh. Di ba? Nung gusto mo ng financial stability, ang sagot sa'yo ng Panginoon, tayo ng trabaho. Punta ka kay ganito, maging trabaho. Graduate ako ng civil engineering road eh. Mag-assistant checker ka muna kay brother ko. Graduate na ako ng accounting. Nahihiya ka pala. Sabi, kailangan natin ng financial stability. May negosyo yung nanay. Mayroong stall. Titinda ng fishball, siomai, whatever. Sabi ng Diyos sa'yo, tumulong ka muna dyan sa hirap na yung nanay mo. Nubenta na yung nanay mo, siya na yung namamalengke, siya pa rin yung nagpiprito. Manong ikaw na magprito? Ate, ayoko, nahihiya ako. Makikita ako ng mga classmate ko. Sila di kotse na, ako nagpiprito ng siomai. Kung mahihiya ka, marangal naman, wala mangyayari sa'yo. Hanggang wala yung nanay mo, wala na magpiprito, ka. Naisipan natin yun. Hindi tayo dapat nahihiya kapag marangal yung trabaho pinagagawa sa atin ng Panginoon. Gusto ko manager agad. Paano ka magkakaroon ng proper skills to manage people kung ikaw hindi nanggaling sa mababa? Hindi mo alam kung anong nararamdaman ng mga nagtatrabaho sa baba. Gusto mo manager ka agad dahil dahil naka-graduate ka ng accounting tsaka ng management. Gusto mo manager agad. Ayaw mo munang maging assistant ng ganyan kung sino man para maintindihan mo yung galawan sa trabaho. Diba? Tinuturuan ka ng tamang gawain ng Panginoon. Ayaw mo. Nanatili ka, ilang taon ka na. Napag-iwanan ka na nagsimula sa mababa, ngayon assistant manager na. Pag dumadaan siya, meron na siyang, sabihin lang natin, medyo may motor na siyang maganda. Ikaw tuloy, ni pagpiprito ng fishball, hindi ka pa nagsisimula. Anong ginagawa mo? Nandito ka. Nagsiselfone ka. Sa loob ng bahay mo, nanonood ka lang. Pagkano wala na yung nagbibigay sa'yo ng pambayad ng Netflix, ng load, ano nang gagawin mo? Magsisimula ka sa baba. Kung kailan 40 na yung mga kabatch mo, ikaw magsisimula ka na naman sa baba. Lalo mong ayaw. Alam niyo yung pakiramdam nung nag-transfer? Tsaka yung pakiramdam nung bagong lipat sa trabaho. Ako nag-transfer ako from FU to TIP. Ang hirap ng pakiramdam. Wala kang kilala, wala kang kaibigan. Solo ka. Pagpasok mo ng start sa office, wala kang kaibigan, wala kang kilala. Ang hirap ng pakiramdam.
Galing ka sa ibang kumpanya, lumipat ka, ganun din na naman. Kaya siguro ayaw na ayaw ko yung feeling na gano'n. Kaya nagiging loyal ako sa pinagtatrabaho ko, nagtatagal ako. 5 years, 12 years. Ngayon, pang ilang taon ko na, pang 5th year ko na naman dito sa latest na trabaho ko, parang kailan lang. Di ba? Alam mo yung istorya. Tinanggal ako dun sa very loyal akong trabaho for 13 years. Maski sabihin mo kung binayaran nila ako, severance pay. Lumipat ako sa ibang company ngayon. Bago ko namalayan, 5 years na ako. Naka-third contract na ako. Every 2 years kasi nagre-renew ako ng contract. Oh. Hindi ko hinihiling last time. In-increasean ako ng boss ko ng pay sa contract. Nakakatuwa sa puso, di ba? Pero mangyayari ba yun kung nanatili ako dun sa pagmumukha ko na ayoko ng trabaho? Tanong nyo kay Melody yan, yun ang puso ko. Ayoko ng trabaho. May trabaho ka naman, hindi ako magugutom. Sana yung convenience ng sweldo ngayon, hindi ko wala na. Yung binayad sa akin, paubos na ngayon yun. Malamang for sure. Kasi nagbabayad pa ako ng tuition ng jet mo. Magkano yung last na tuition ni Jet for the last year sa school? 300,000. Hindi pinayad ko. Siyempre, to maintain yung bahay, to maintain yung lifestyle, maubos yung maski million pa yung binigay sa'yo. Butas na yung yung balde. Tulo lang ang tulo. Walang gripo na tumutulo pabalik. Hindi na re-replenish. No. Imaginein mo ngayon yung buhay mo. Walang nagre-replenish ng Ang nagre-replenish lang yung nanay at tatay mo. Pag nawala yun, forever bang mabubuhay yun? Siyempre, hindi mo ini-expect na mauna kang mamatay sa kanila. Sino magtatrabaho? Ayaw mo magsimula sa baba. Gusto mo ng magandang buhay? Ayaw mo mag-aral ng mabuti. Gusto mo, sarap mo. Laboy dito, laboy doon. Diba? Ano kaya? Financial stability. Yumayapos ka doon sa hindi mo kaya. Ang sweldo mo, 40,000. Malaki na, di ba? For this, generation, sa panahon natin, 40,000 sweldo mo. Magkano yung iPhone, yung latest? iPhone na. Magkano yun? 100,000. Depende sa May trabaho naman ako. 40,000 naman. Uhulugan ko na lang. Di nang utang ka din. Yung mayapos ka sa hindi mo kaya, ba't hindi ka pumili ng Xiaomi? Ng Huawei. 12,000, may sukli pa yung 40,000. Honor. May honor. Walang makita sa Japan na Kobe. Pinipilit mo, honor, hindi namin kilala yan. Sabi ng mga Japan. Kung minasay, no. Sabi nung I'm sorry, wala dito eh. Diba? Kung ganun yung mentality natin, ang sweldo mo 12,000, pero kung gumastos ka pang 20,000, negative ka na. Tapos, pagdating sa Sunday, bigaya ng tithes, wala kang pambigay ng tithes. Bigyan mo ng Panginoon, wala pa akong pambayad sa ganito, tsaka mayroon akong babayaran ng credit card. Ang Diyos-Diyosan mo yung credit card. Kasi lahat ng luho ng katawan mo, inuna mo. Paano ka magkakaroon ng financial stability? Dapat, doon ka lang sa kaya mong yapusin. Doon lang muna. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan ng Diyos sa maliit, paano lalaki yung kaya mong yapusin? Hindi ka niya pagkakatiwalaan. Ako na nagsasabi. Nakalagay naman sa Bible. Hindi ka niya pagtitiwalaan. So, unlad yung buhay mo, uunlad yung utang mo. Ang hirap ng may utang. Hindi ka makakatulog yung health mo. Magsasuffer. Di ba? Umasa ka na naman. Lagi ka lang, mayroong dadating na. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Sinabi ko naman sa iyo yung dapat gawin. O may sakit ka, ito yung dapat natin gawin. Iwasan yung mga bawal, mag-exercise. Anong sagot mo? Ang hirap naman. We want immediate response, yung magic ng Panginoon. Hindi siya magician. That's the problem. Dito sa sinamba nating Diyos. Hindi siya magician.
is not after your comfort, is more after yung character natin. Binibuild ng Panginoon yung character natin. Ang sabi naman sa mayayaman, and those who are rich should boast that God has humbled them. Yung may mga kaya, dapat i-boast nila yung pag-humble. Bakit? God, nakaangat ka you're walking in the clouds. Kapag ka ikaw ay, bakit? Kasi ang mayaman, meron silang wealth, meron silang power, yung status nila, mataas. Tinitingala sila ng society, ginagalang sila. Yun yung kabaliktaran ng mahihirap. Pero, dahil sa pagkakakilala mo sa Panginoon, we are being humbled. Hinahumble tayo. Dapat daw mag-rejoice tayo. Kasi pinaintindi sa atin ng Panginoon, sa mga may pera sa bulsa, that we will all soon fade away like little flowers in the field. Lilipas yan. Ang pogi-pogi mo, lilipas yan. Diba? Ang macho-macho mo, lilipas din yan. Ganda, alindog, kaseksihan, lolobo ka din. Diba? I'm sorry. The hot sun rises and the grass withers. Ito yung tandaan nating lahat. Mapamayaman, mapamahirap. What can man give in exchange? Alalahin natin. Ano yung pwede mong ibigay kapalit ng iyong kaligtasan, ng iyong soul? Wala, di ba? Lately, may mga namatay akong kabatch. Mayaman, mahirap. I-imagine ko. Pagharap nila doon, dalawa lang ang pwede mong pamilyan. Ang Panginoong Jesus. Judge mo siya o siya yung attorney mo. Kapag kasi yung judge mo, pagharap mo't namatay ka, ang Panginoong Jesus yung judge mo. I am very sorry for you. Kinakailangan pagharap mo sa langit, pag tayo ay namatay na, ang Panginoon ay ang ating advocate. Pagka siya ang judge, kamutulo. What can man give in exchange of his soul? Maski, ano sabi dito? In the same way, the rich will fade away with all their achievements. Kanina, ini-encourage kong lahat kumilos ayon sa ng Panginoon. Sa wisdom na binibigay ng Panginoon. Not para sa achievements natin, but to give glory to God. Huwag natin laging kakalimutan. Lahat ng yun is related dito. Sa perspective natin, sa wisdom, sa pananampalataya. Kanino ba yung pananampalataya? Siyempre sa Panginoon. Ang kagandahan lang nito, we should ask for faith also. Kasi binibigyan din ng Panginoon sa kanya rin galing. Everything comes from Him. Sabi, faith is a gift. Sabi sa Ephesians 2:89, di ba? So when we are being tested, punta na tayo dito kasi pakunti na lang tayo. Sayang. God blesses those who patiently endure. Patiently endure. Ito pa rin, endurance pa rin yung pinag-usapan. Para saan daw? Ito na, binago niya na yung word. Testing and temptation. Ito yung trouble na pinag-usapan natin sa verse 1. This is troubles na tinutukoy. Merong S. Testing and temptation. Ba't magkaiba? Test, temptation. Pinakikilala na naman ng Diyos yung kanyang katauhan. Kanina ang sabi, He is a generous God. Tayo, inconsistent. Tandaan niyo. Yung sinabi dun sa mga first words. Afterward, they will receive crown. God blesses those who patiently endure. Bine-bless. When you say blesses, kalimutan na naman natin, these are not material blessing. Not material. Okay? Hindi material blessings. These are the wisdom, knowledge, and understanding para tayo ay magtagumpay. Okay? Ano daw yung troubles na kakasalubong natin sa buhay natin? Testing and temptation. Afterward, they will receive crown of life.
that God has promised to those who love Him. Those who love Him are those who do His word. Yun yung nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Crown of life, higit na mas mabuti na ang soul natin ay secured kesa yung yaman dito sa lupa. Pero hindi ibig sabihin dapat hindi ganun trabaho. Magtatrabaho pa rin tayo. Kinakailangan pa rin natin gamitin yung wisdom and understanding na binigay ng Panginoon sa atin para mabuhay ng matagumpay. Ang sabi, remember when you are being tempted. O, ito na yung kaibaan ng temptation at saka testing. When you are being tempted, do not say, huwag mong sabihin, God is tempting me. Sapagkat God is never tempted to do wrong. Ito naman, yung to do wrong, ito yung purpose ng temptation. Purpose. Akya tayo sa testing. Test. Sabi, ang purpose ng test is that we should grow. Okay? Ulo na, no? Pero nasusundan nyo naman, eh, no? Yeah. Testing, growth. Temptation to do wrong. Yun ang purpose. So, saan galing ngayon yung temptation? Sa Diyos ba? Malinaw na sabi dito, hindi galing sa Diyos yung temptation. Sa Kanya galing yung testing. Kasi, kapag tinest tayo, itibay yung endurance natin, magkakaroon tayong matibay na constitution ng mind natin, makakapag-act tayo base dun sa wisdom na binigay sa atin, titibay yung pananampalataya natin, maayos yung buhay natin. Yun yung progression ng test. Temptation. Ang purpose ng temptation, sumablay ka. God is tempting me, no? Hindi. Bakit? Hindi nagtetempt ang Diyos. And He never tempts anyone. That is God. Pinakilala na naman niya yung karakter niya. Hindi kita itetempt. Saan daw galing yung temptation? Temptation comes from our own desires. Yung sarili natin. Hindi sinabi dito, pero sa ibang part ng Bible, saan pa galing yung temptation? When the word temptation nabasa niyo, what comes in your mind? Temptation. Temptation of, di ba, kay Jesus Christ. So, saan din galing yung temptation? Bukod sa our own desires? Galing sa kaaway natin. Yung accuser natin. Si Satan. So, sa kanya galing. Hindi galing sa Diyos. Ano yung temptation sa Tagalog para maintindihan natin? Mas madali natin maintindihan. Tukso. Ang test, pagsubok. Yan. Tinatanong mo kayo para hindi kayo matulog. Test, pagsubok. Purpose, para lumago. Temptation, tukso. Purpose, para ikaw ay madapa. Tutuksuin ka ng kaaway at saka ng sarili mong desires para ikaw ay madapa sa buhay. You fail. Pero yung test, ang purpose ng Panginoon sa testing is para lumakas yung pananampalataya natin. These desires, i-explain pa, yung lahat ng desires to gives birth to sinful actions. Bakit ko sinabi kanina, we have something to do? Kasi kailangan ng actions. Nagkakaroon ng sinful actions. Mas makiling ang tao kapag sa desires natin, we have on it. Uy, ganda ng ano. Sa internet, bibigyan ng mga tawag dito, advertisement. Bibigyan ko to. Uma-action ka agad. Pero kapag ang advertisement, pakinggan mo si MacArthur, huwag lang. O si John Lennox, yung dyan sa mga na yan. Ang hirap intindihin ng salita niya. O kay John Piper. O ano kaya, got questions. Ayoko magbasa, tinatamad ako, gusto ko lang manood. O siya, manood ka ng theology, animation. Ayoko niyan, di ako natutuwa. Gusto ko si Conan. Kasi curious ako, kailan lalaki si Nietzsche.
Di ba? Yun ang gusto natin eh. Lumaki na si Shinichi, si Conan. Kung ano-ano pinanonood natin. Mas maganda para sa atin. Di ba? Hindi, naabangan ko si One Piece eh. Paano tayo magkakaroon ng growth? Yun yung desires natin. Papunta sa hindi mabuti. Testing. Kaya nga sabi, when you are being tested, rejoice. Kasi merong purpose yung pero mo, you are tested, that means mapapansin ka ng Diyos mo. Mahirap pagka ang nakakapansin lagi sa'yo, yung kaaway. Lagi ang tinitin. Magbiraws ka. Huwag kang pumasok sa school. Ang saya-saya, mag-basketball ka sa labas. Diba? Niyayaya ka ng iba, oh. Ang sarap na ka, nagsushooting na sila, oh. Uuwi ka. Kasi, kunin mo yung gamit mo. Do not be misled. Ito yung mga warnings. Kaya nga kino-counter natin yung mga misleading teaching ng mundo nito. When sin is allowed to grow, parehas nung kanina, di ba? Endurance to grow. Ito naman when sin is allowed to grow. Hinayaan mong lumaki. Kasi inaksyonan mo. Ang masaklap dito, it gives birth to death. In the end, it gives birth to death. Doon maglilid sa kamatayan. So, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from our Father, God our Father. Whatever is good and perfect. Kung ano daw yung mga pagpapalang ito, sige, pwede na natin magsama-samahin ngayon. Kung gusto mo ng material blessings, isama mo na dito. Pero, pwede ba, yung material blessing, number 2 lang. Iuna mo yung wisdom and understanding. Kasi kapag wisdom, mag-act ka. So, whatever is good and perfect is a gift coming down from our God the Father. Pinakilala niya na yung sarili niya. Hindi ako madamot. Hindi kita itetem. Hahayaan kitang itest, pero hindi kita itetem. Ayaw kitang mag-fail, ibig sabihin, gusto kita lumago. Huwag mong palaguin yung kasalanan sapagkat maglilid sa kamatayan. Ilang libong beses na natin narinig. Pero andito pa rin tayo, pinag-uusapan natin yan. Eto, nagpakilala na naman siya. Who created everything? Yung nakikita natin, mga bituin, mga pinag-aaralan ng mga scientists. Our God the Father, sino daw yung nagbigay ng every good and perfect thing? Our God who, siya yun, created all the lights in the heavens, all the stars and the sun and the moon na nakikita natin is created by God. He never changes. Tamo? Pinakikilala niya yung sarili niya. God never change. Hindi ako nagbabago. Sa shifting shadows, hindi ako mag-shift. Hindi ako mag-change ng directions. Everything I do is good. Lahat ng intentions ko sa inyo is good. Hindi ako magbabago. But wala akong shift ng gears. Para baguhin ko yung directions ko. Etong maganda sa lahat. He chose, He chose. Sino ang nag-decide? When you say He chose, sino nag-decide? Si God. Ikaw ba yung nag-decide? Hindi. Ang sabi dito, He chose to give birth to us. Anong ibig sabihin ko? In other words, born again. Huwag tayong marimarin sa word na born again. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus yan, thou shalt be born again? Sapagkat God, He, pinili niyang tayo ay ipanganak. Sino ang nagbigay ng buhay sa atin? Nag-anak sa atin para maging born again? Sino daw? Sabi ng verses, sagot. Ang Panginoon. Hindi tayo. Nung in-accept mo si Jesus Christ sa acceptance prayer, hilid ka ni Tatay Ed. Tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Sinong nag-prompt sa atin para gawin yun? You choose. Hindi natin siya pipiliin naturally. Kung hindi binuksan yung
tabing ng mata natin para makita natin clearly kung sino si Jesus Christ, hindi natin siya kayang tanggapin. So kung ginawa ng Panginoon yung piring natin, tinanggaan, I can see Jesus Christ. No? Nung pinalit ka, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Yes, amen. I accepted you. He chose to give birth to us by giving us His true word. Ito yung nag-open ng eyes natin, yung true word. Sino yung true word? Bumuka na lang tayo. Whisper na lang tayo. Ayaw nyo sumagot na. Di ba kayo sure? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was there in the beginning, and He became flesh. Sino yun? Yun! Siya yung true Word. And we, pag sinabing of all creation, ibig sabihin, sa lahat ng nilikha, all, from all creation, we, sino to? Yung mga born again. Tayong lahat yun. We became His prized possession. Sinasagot yung tanong, who are you in His eyes? You are His prized possession. Kaya niya pinagsasabi itong yung from the beginning ng verse 1 up to 18 para to culminate itong part na to that we are His prized possession. Okay. Sabihin mo sa katabi natin, you are His prized possession. O sabihin mo naman ngayon sa sarili mo, I am His prized possession. Amen, di ba? O palakpakan natin yung Diyos sa ginawa ko. Tatanungin ko yun. Kapag binigyan ka ng Panginoon ng wisdom and understanding kung anong dapat gawin sa buhay mo, sa pinapanalangin mo, sa financial stability, paggaling sa sakit, paghahanap ng trabaho, gusto kong mag-boyfriend, gusto kong mag-asawa, gusto kong ano man yung kahilingan mo for His glory. Binigyan ka ng kasagutan. Tigilan mo yung ganyan, huwag ka mag-yosi, mag-aral ka, huwag unahin ng sarap, talagang ganon, unahin ng hirap, magtumayo ka, umilos ka. Anong gagawin natin? Susunod o mananatili tayo sa mindset na nakaupo dahil susunod. Very good. Very good si nanay ngayon. Sino yung bagay na bago tumikit ang gusto, nagtatanong ako. Diba? Na-pick up ba natin yung katuruan niya? James 1:18. From not knowing who you are, we end up knowing who we are in Christ. From knowing kung anong dapat natin gawin, yung kakulangan natin, and knowing kung ano yung Panginoon natin. Isa-isahin natin kung anong Diyos. Number 1, He is generous. Number 2, yung kahilingan mo, ibibigay niya. You are asking for wisdom, ibibigay niya. He is the creator of everything. Diba? Hindi siya nagbabago. Tayo nagbabago like we. Bakit kaya sa ganun yung bibigyan ko kayo ng isa pang illustration. Bonus. Gawa tayo ng illustration na naglalakad. Kasi yung pananampalataya natin is paglalakad. Diba? So meron tayong road. Ito tayo. Lalakad. In this direction. Tapos, in the horizon. Ito yung North Star natin. Yung, pag sinabing North Star, ito yung target natin. So, ito yung target natin.
Lord, stop. Ito yung binigay ng wisdom ng Panginoon. Ang Diyos natin, pupunta dito, ang direksyon natin, pupunta dito, sa way na to. Pero habang ang panalangin natin ay makarating dito sa lugar na to, masusubok yung pananampalataya natin. Masusubok. Magkakaroon ng mga landas na pwedeng mag-U-turn. Bibigyan tayo ng pagkakataon. So, nagdadoubt ba tayo? Kapag during the time na binigyan tayo ng Panginoon ng directions, na itong direction na to yung pinapupuntan sa atin. Pero habang naglalakad tayo sa buhay natin, nangihina ba tayo o tuloy-tuloy yung kalakasan ng pananampalataya natin? Sino dito yung hindi man lang nangihina yung pananampalataya? Wala, di ba? Kasi pag may nagtaas, manghihingi ako ng tips. O, matatin tayo ko dito sa harap. Bigyan mo kami ng tip. Paano hindi ka nangihina? Lahat tayo nangihina. Lahat tayo, iisipan natin, nagtatawag ba ako? Ang sabi sa James, wala daw dapat i-expect. Huwag kayong matakot. Kapag ang direction mo, dito pa rin sa directions, hindi ka nag-give up. Kung sa direction na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi mo kinonsider na mag-U-turn o lumiko. Hindi daw yun. Talagang nangihina tayo. Ang tawag doon ay sanctification. Habang tayo ay naglalakad, walang taong hindi nanghina. Si David nanghina. Si Paul, nanalangin sa Panginoon, alisin yung test sa akin. Hindi pinigay ng Panginoon. Yakan mo nandiyan yung kahinaan na yun. Diba? Hindi tayo, huwag natin isipin na kapag tayo nanghihina, wala na tayong pananampalataya. Maling turo yun. Nanghihina at manghihina tayo. Di sana hindi na natin kailangan ng Panginoon. Sana kayo na yung nakatayo dito. Pero yung mga tumatayo dito, huwag mo isipin na hindi nanghihina. So yung mga pastor nyo, pag-pray nyo. Kasi pagka nanghihina yun, damay kayo. Imagine niyo kung ano na naman ako, mag-alsabalutan na naman ako. Mag-sabbatical na naman ako. Hindi ako na naman mag-preach. Bakit? Dahil nakikinig. Lahat nakatingin sa cellphone. Ano kaya? Pag sinabi mong magbasa ng Bible, ayaw mo magbasa ng Bible. Lord, ayoko na. Pero bukas mo, magpapadala pa rin ako ng verses. Nagda-doubt ba ako? Maaaring sa inyo, pero sa kabutihan ng Panginoon, hindi ako nagda-doubt. Nangihina ako, yes. Hindi ako forever na malakas. May pagkakataong malakas ako. Nararamdaman niyo naman yun. Pero mararamdaman niyo rin. Mukhang nangihina yung pastor namin. I pray lang na during those times, umusal kayo ng maiksing panalangin. Maski maiksing panalangin lang. Lord, hindi ko alam yung pinagdadaanan ng pastor namin. But I can see, I can discern. Nangihina siya. I pray for you. Hindi lang ako. Maraming pastor dito. Sa youth life. Yung mga musicians natin, yung mga tumatayo dito. Yung katabi natin. Tingnan natin kung pagka nangihina. Kapag hindi na umaatin. Di ba, Mark? May nanganalangin para sa'yo. Di ba? Sample lang yun. Pero, ipanalangin natin. Yung mga nakikita natin na hindi susceptible o hindi na-accept yung word of God. Meron mga ganun tao dito. Hindi lahat. So, ipanalangin natin sila. Kung hindi kaya ipanalangin yung magulang nila, yung mga anak na hindi nakikita dito, ipanalangin natin. Pag hindi natin nakikita katulad yan, si Brother Rob, binalkam niya yung sarili niya pabalik. Kasi matagal siya absent. Pero, maski naman sabihin ko yan, ito yung answer sa akin. Kasi, ang purpose na is not to shame you, di ba? Pero, dapat makita nyo, dadating yung pagkakataon kayo rin manghihina. At siya naman yung mananalangin para sa inyo. Kanina nangingi siya ng panalangin para dun sa mga nasyeshare niya. Now that you know, dapat isama natin mamaya sa panalangin natin. Lord, hindi ko kayang laging may share. Pero itong tao ito ginagamit ng Panginoon. Diba?
Well, gamitin mo siya mightily. And I pray na mahanap niyo yung time para makapag-aral ng salita ng Diyos. Para laging may bala yung baril. Diba? Kasi pag blanco yung mga sinushoot mo, hindi magiging effective. Pero yun ang panalangin mo, di ba? Hindi blanco yung mga tira mo. So, prayer, yung isa sa mga prayers doon, yung when you say ask, it's a prayer. You ask for wisdom, you pray for wisdom. So, I pray na patuloy yung isipin yung mga pinag-aralan natin ngayon. At yung mga succeeding chapters ng James, Alvin. Nandun doon, pinadala ni si Raymond. Meron doon mga pag-aralan nyo na yung mga matatapat siya. Tapos magtanong kayo sa akin kung may questions kayo. Kasi yung Bible ko matalino. Papakita ko sa inyo kung gaano matalino yung Bible ko. I-share ko lang na naman. Kasi may natagpuan na naman ako. Pero 3 days na lang to eh. Pero kinakailangan ko ng bilhin. Kasi trial. Hindi, ano na? 1-4, hanggang nabubuhay ka na. Or, ito, tingnan niyo yung Unicrete. Di ba ang mangyayari, mag-ano ka? Halimbawa, may pinag-aaralan ka. Ang binabasa ko ngayon is nasa Chronicles. Para madagdagan yung alaman mo, tsaka mag-research, meron na siyang suggestion. Bawa, cross-reference plus curious ka kung ano yung introduction ng books. So, dati, hinahanap ko pa ito sa Google. Pero meron na siya dito. Introduction. Babasahin mo nga lang. Kailangan masipag ka magbasa. Yan. Introduction ng First Chronicles. Ano yung background, sino yung writer, bakit na sinulat, yun. So, mababasa natin yan. Yung mga resources niya, andito rin. Kung gusto mong makita kung yung mga traveling routes ni Paul, merong mga maps, charts, may mga articles for concordance, di ba? So, meron. Alam nyo, titry ko itong bilhin nung naka-sale kasi 142 eh. Sinale niya ng 700, 699. Unsuccessful ako. Pinutakan ako, pinatulo lang laway ko. Hanggang sa, sige, trial na lang muna. Ngayon, nung tinrial ko, napumalik sa 1.4. Ang husay. Study notes. Para sa sarili mo na yan. Pero may book introductions ka na, may resources. Eto maganda. Tingnan nyo. Tingnan ko yung kulay green. Sinsya na kung over ako, no? Para sa lahat naman. Okay? Bukod sa pagbabasa ng Bible, pwede natin idagdag ito. Meron siyang notes kung sa writer na to, kung ano yung bakit sinabi nung sa verse na yan, ano yung reason, each army. Dito, halimbawa, nagpa-census si David. Pag census, bibilangin yung tao. Halimbawa, nagkaroon siya ng kasalanan sa Panginoon, nagalit yung Panginoon sa kanya. Nung nagpa-census siya ng lahat ng military might niya, lahat ng sundalo niya, from dulo to dulo ng Israel, pinabilang niya. Ang sabi ni Joab, huwag natin gawin yun. Kasalanan yun, magagalit ang Diyos. Hindi, sundin mo ko. Sinunod siya ni Joab. Tapos, hindi ko alam kung ang nag-rebuke na naman sa kanya si Nathan. Ibang propeta yata, meron siyang seer. Nasa ano. Ang sabi, mali yung ginawa mo, nagagalit ang Diyos. Repent. Pero, bakit ngayon, nung pinabilang niya yung mga pare, kasi i-assign niya sa sa gawain sa templo. So, pinabilang parang mga 34,000, all in all. Parang 34,000. Ang tanong mo ngayon sa inyo, bakit nung nagpasensus siya ng sundalo, nagalit ang Diyos, pero nung pinasensus niya yung mga kaparian, hindi nagalit ang Diyos sa kanya. Parehong sensus yun. Dito, magkakaroon ng kagandahan, yung mga ganito. Kasi nagbibigay ito ng mga critical questions and answers. So magkakaroon ka ng extra idea na, nga, kasi yung census ng
ng military might, doon nagtitiwala yung si King David sa number. Let's say, 1.4 million able men ang kanyang sundalo. Tapos, bakit naman hindi naging kasalanan nung niya yung census niya, pinabilang niya yung mga pare? Kasi hindi siya nagtitiwala doon. Walang relevance sa pagtitiwala. Hindi sa Diyos, kundi kaya lang niya pinabilang kasi i-assign niya sa trabaho, sa templo. Ang purpose ang magkaiba. Yung purpose ng pagbibilang ng census ng military, para lumakas yung loob niya, para magtiwala siya sa number ng kanyang military. Nung nagpa-census siya sa mga kaparian, ang purpose ay kaibahan para i-assign niya sa gawain sa Panginoon. So, dahil sa purpose ng census, doon naging kasalanan. Hindi dahil pinabilang. So, parehong pagbibilang, parehong action, magkaiba ng kadahilanan. So, matalino yung Bible ko, di ba? Ito, pipindutin mo lang yan. Ang point lang, sipagan mo ng pagbabasa. Hindi lang yung verses na to ang babasahin mo. Babasahin mo din yung, meron namang isa. When Absalom rebelled against David, Ahithophel betrayed David and joined the rebellion. Nagre-ring ba yung bell? Kung sino si Ahithophel? Si Hushai? Hushai pretended to be loyal to Absalom in his advice because Absalom was not for. Ito yung isang tao na gustong sumama kay David. Kasi tatama si David. Sabi ni David, huwag ka maiwan ka. Spy kita dyan. Meron akong spy noon ba? Si Hushai. Si Ahithophel, traidor. Umampi kay Absalom. So, merong traidor, meron din spy. So, kung mahilig kay Mission Impossible at James Bond, meron din sa Bible. Hahanapin lang natin. Sisipagan lang natin ang pagbabasa. So, again, dun sa James, sinong next sa akin? Kapatid ba? Si Jello? Okay. So, alamin natin kung kailan tayo susunod, tapos simulan na natin basahin. Pagka meron kayong hindi naintindihan, mag-message na. Sige naman, hindi pong message. Sinasagot ko naman. Di ba sinasagot kita? Hindi ako suplato, ha? Minsan lang. Okay? Sige, tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Muli din-display mo, Panginoon, yung pag-ibig mo sa amin by teaching us, Lord. And I pray, Panginoon, na patuloy mong uhawin, Panginoon, at saka gutumin, Panginoon. Lahat ng tao dito sa LPC, until dumating kami doon sa estado ng pananampalataya na muscular na, Panginoon, yung aming pananampalataya so that we could have endurance, Panginoon, sa mga pagsubok at tukso, Panginoon, na dumadating sa amin habang kami nabubuhay dito. Salamat na po, Ama. Binabalik namin lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan lang ng aming Panginoon Jesus. Amen.